Nagsisimula ang kwento sa MC na nakaupo. Siya si Jong Chul, isang graduate student sa Korea. Pero, ito ay bago pa mangyari, dahil noong nakaraang araw, bigla siyang nag-transform bilang Demon King Kratos, ang final boss ng laro na gusto niya at naniniwalang may pangkaraniwang kwento lang. Ang layunin ng larong ito na tinatawag na Paladin of Blood ay buhayin ang sinaunang bayani na natutulog pa. Ngunit napaisip siya, at nagpasya na hindi sulit pag-usapan pa dahil wala rin naman itong maidadagdag. Sa sandaling iyon, lumapit ang kanyang lingkod. Ito si Zaphiros, na nagulat sa kanya na handa na ang lahat para sa digmaan. Buo na ang hukbo, at si Azur ay tuwang-tuwa, sinasabing gusto niyang masatisfy ang kanyang gutom sa malaking pananakop na kanilang sisimulan sa labanan. Naroon din ang Ice Monarch na si Sergei, level 531. Bukod sa kanya, naroon din ang Archduke of Mist na si Hartok, level 555. Kasama rin ang makapangyarihang Tyrant of the Black Rock, si Bale, level 539. Nakatayo silang lahat sa harap ng hari, sabik at handa. Biglang sumigaw ng malakas ang MC, inuutusan ng Demon Army na makinig ng mabuti. Agad silang tumahimik at nagbigay pansin. Sinimulan niyang sabihin na inuutusan niya ang lahat ng demonyo na mula sa sandaling iyon. Tumigil siya saglit, na parang dramatikong paghinto, dahilan upang mag-alala ang lahat ng kanyang piling lingkod sa kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sa huli, sinabi niya na ititigil nila ang mga pag-atake at magsisimula ng pagsasaka. Sandaling natahimik ang lahat, pero bigla silang nagsigawan, galit na galit at sinasabing kalokohan ito. Nabigla ang MC dahil lahat sila ay nakakatakot, at muntik na siyang matakot ng sobra. Ngunit ang ekspresyon na ipinakita niya ay mas nakakatakot pa, sapat para patigilan at patigasin sa takot ang lahat. Alam ni Jong Chul na kapag nagsimula ang digmaan, kasama pa ang isang notification na nagpapalam na nagsimula na ang ika-20 playthrough, tumayo ang karakter at tumingin sa gilid. Ito si Kimchi, level 9,990, at naniniwala ang MC na matatapos siya sa kamay nito. Nagtapos si Jong Chul sa kursong agrikultura sa isang universidad sa Korea, dala ang pag-asang maging isang mayamang magsasaka. At dahil isa siyang henyo, mabilis siyang naging pinakamahusay sa kurso. Dahil dito, maraming tao ang palaging humihingi ng tulong sa kanya, tulad ng sa paggawa ng thesis, habang ang iba naman ay humihingi ng tulong sa mga proyekto, dahil iniisip nilang napakahusay niya sa kanyang ginagawa. Napakahaba ng pila ng mga taong may hinihingi sa kanya. Kahit sa mismong pagbubungkal ng lupa, sobrang pagod na siya, dahil para bang naging alipin na siyang elite. Ang MC ay wala nang iniisip kundi kung gaano ka-shitty ang buhay na kanyang tinatahak, at hindi niya maintindihan kung bakit siya ang gumagawa ng lahat ng mahirap na trabaho habang ang mga propesor ang kumukuha ng lahat ng kredito. Dahil dito, nakaranas siya ng matinding galit, umabot sa puntong sumigaw siya na papatayin niya ang lahat balang araw. Sa oras na iyon, wala na siyang kahit isang patak ng dopamine at siguradong mababaliw siya balang araw. Kaya't ang tanging oras na nakakakuha siya ng dopamine ay kapag naglalaro ng video games. Isang laro ang partikular na napakahirap ay level up at tapusin, at sa katunayan, wala pang manlalaro ang nakatapos nito ng 19 na beses. Dahil sa paghahangad niyang maramdaman na nakamit niya ang isang bagay, napilitan siyang magpuyat gabi-gabi sa paglalaro, at lumala pa ito hanggang sa tuluyan niyang naging una at nag-iisang tao na nakatapos ng laro ng 19 na beses. Si Jong Chul, sa kabila ng kanyang lupaypay at pagod na itsura, ay palihim na masaya, dahil siya na ngayon ang pinakamalakas sa buong mundo, kahit sa laro lang. Alam niyang ang kanyang ika-20 playthrough ay magiging sobrang impyernong kahirapan, at kailangan niyang magpalakas muna bago subukan, dahil gusto pa niyang tumibay. Binuksan niya ang kanyang inventory, seryoso ang itsura, at nasa level 9,990 na siya. Sabik siya dahil ang maximum level ay 9,999, at napagpasyahan niyang titigil siya kapag naabot na niya ito. At hindi niya alam kung ilang taon ang ginugol niya para marating ang kinalalagyan niya ngayon. Isang notification. Tinanong siya kung gusto ba niyang simulan ang ika-20 playthrough. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na pinindot ang yes, at isang nakakasilaw na liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang TV, dahilan para matakot siya at magtanong kung ano bang kalokohan iyon. Agad-agad,
iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, sumisigaw ng hindi pa niya nagawa kailanman, hanggang sa tuluyan itong pumasok sa telebisyon. Pagkatapos, lumitaw siya sa ibang lugar at nagsimulang mahulog, malayang pagbagsak na may nakatulalang mukha. Hindi makapaniwala ang MC sa kung ano ang nangyayari, pero sinubukan niyang manatiling kalmado dahil matalino siya at baka makaisip ng paraan. Habang nahuhulog ng sobrang bilis, sinubukan niyang buuin ang mga piraso ng nangyayari. Napansin niyang kulay asul siya, kaya marahil iyon ang kanyang kaluluwa. Inisip niyang baka hindi siya mamamatay kapag bumagsak siya sa lupa. Nakita rin niya sa malayo ang isang napakalaking tore at napagtanto niyang iyon ang Tower of Life, ibig sabihin nasa loob siya ng laro na Paladin of Blood. Habang patuloy siyang nahuhulog na parang jet engine, natarante siya at nagtanong kung ang nasa harapan ba niya ay ang libingan ng Paladin. Dumaan siya sa libingan at nagpasalamat sa Diyos, dahil tila papasok siya sa katawan ng dati niyang karakter, ang lumang Kimchi, na halos nasa maximum level na. At parang magsisimula na ang buhay niya bilang isang badass at di matatalong bayani. Habang papalapit siya sa katawan, napagtanto niyang ang mga nakakatawang skin na suot niya noon ay hindi pala kaaya-aya sa labas ng laro, at nainis siya dahil kung iisipin, ayaw naman pala niyang maging ganoon. Bigla na lang lumihis ang kanyang katawan at dumiretso sa ibang direksyon, tumatagos sa langit na parang rocket, habang patuloy siyang sumisigaw kung saan na naman siya dadalhin. Nakita niya ang katawan ng Demon Lord at nagmakaawa siyang huwag siyang mapunta roon, dahil ayaw niyang maging siya. Bumalik sa kasalukuyan, si Jong Chul, na ngayon ay nasa katawan na ni Demon King Krita, ay napabuntong hininga, dahil kapag iniisip niya ang lahat ng iyon ay parang paputok ang kanyang ulo. Pinag-isipan niyang mabuti at napagtanto na kung hindi lang siya nagkaroon ng tanga-tanggang ideya noong nakita niya ang lumang kimchi, sana ngayon ay nasa katawan siya ng isang badass na karakter. Ngayon, pakiramdam niya ay sobrang tanga niya. Naglalakad si Zephyrus palapit sa kanya hanggang sa may narinig siyang sigaw na nagsasabing tiyak na nanghihina na ang Demon Lord. Tumingin siya patungo sa pinto kung saan nanggagaling ang mga sigaw at nakita ang elite squad na nagrereklamo na itinigil lamang ni Krita ang pag-atake dahil nanghina siya. Iginiit ni Asura na dapat silang magsanib puwersa upang putulin ang ulo ng kanilang pinuno at hati-hatiin ang pamumuno sa kaharian, dahil ganoon din naging hari si Krita, matapos patayin ang huling Demon King. Nagtanong siya kung ano ang gagawin nila kung sakaling hindi naman nanghina ang pinuno, dahil tiyak na dalawa sa kanila ang makakaranas ng napakalaking pinsala o baka mawalan pa ng buhay. Sinabi ni Sergi na kung voluntaryong maging panangga si Asura, maaari nilang subukan. Samantala, ang Rock Tyrant ay gutom lang ang iniisip. Sumang-ayon ang prinsipe at nagtanong kung ano ang gagawin nila kung makakita sila ng ebidensyang tunay ng nanghina ang Demon King. Sabay-sabay silang sumagot na kung ganoon, tiyak na matatapos na siya, maliban kay Bale, na walang sinabi dahil gutom siya. Narinig ng lingkod sa labas ang lahat ng iyon ngunit nanahimik lamang. Sa loob ng kastilyo, nagulat siya sa hari, sinasabing bumagsak ang mortality rate ng hukbo, at may nangyaring kaso ng mga sundalong nagkakainan, at may ilan ding umalis sa lupain ng mga demonyo ng walang paabi. Nakinig ng mabuti ang MC. Tumingin si Zephyrus sa hari at sinabing galit na galit ang apat na dakilang general ng mga demonyo at nagsasabing nanghina siya, at plano nilang magsama-sama upang putulin ang kanyang ulo. Nabahala si Jong Chul nang marinig iyon, dahil kung sabay siyang atakihin ng apat, tiyak na mamamatay siya. Kaya kung magmukha siyang mahina, tapos na siya. Doon niya lang napagtanto at inisip ang lumang katawan ni Kimchi, at dahil hindi siya pumasok doon, malamang bangkay pa rin iyon. Sa ganitong pag-iisip, naniniwala siyang mas mabuti pang sakupin ang mundo ng tao. Lumapit ang kanyang mga lingkod dala ang isang kristal na bola at sinabing ito ang video ng Paladin's Tomb, ipinadala ni General Agnia. Sa video, makikita ang kanyang lumang avatar na walang awang pinapatay ang mga halimaw, kahit pa nagmamakaawa ang mga ito na tumigil siya. Nagsimulang manlamig ang MC nang makita iyon, lalo na tiyak na iyon ang dati niyang avatar. Nagsimula siyang mangamba, dahil kailangan na niyang kalimutan ang ideyang iyon. Para bang isang pelikula na gawa ng isang baliw, at ayaw na nga niyang huminga ng parehong hangin ng avatar na iyon. Kaya naniniwala siyang hindi niya pwedeng talikuran ang kaharian, anuman ang mangyari. Gayunpaman, nawalan siya ng pag-asa, dahil sa takbo ng mga pangyayari,
magmumukha siyang mahina sa pagsuko at tiyak na tatapusin siya ng 4 na general ng demonyo. O pupunta siya sa Demon King at si Kimchi naman ang dudukot sa kanyang mga mata at tatapos sa kanya. Dahil dito, napaiyak siya, hindi maintindihan kung bakit siya napunta sa mundong iyon at kung bakit hindi na lang siya pwedeng maging masaya. Doon lamang siya tumayo, iniisip na iisa lang ang pwede niyang gawin, ngayong nalutas na nila ang usapin sa pagkain upang pakalmayan ang mga demonyo. Tinanong siya ng kanyang lingkod kung saan siya pupunta, at sinagot niya na pupunta siya upang tingnan ang lupang sakahan. Humingi ng paumanhin ang lingkod, sinasabing hindi niya naintindihan, at ikinagulat ito ng MC, tinanong kung ano ang hindi niya naintindihan. Sumagot siya na ang makapangyarihang Panginoon Krida ay makasarili, arrogant, at lubos na bastos, at ang ganitong kilos ay sobrang nakakadiri at nakakatakot. Kaya hiniling niya na huwag na niya ulitin iyon kailanman. Naisip ng MC kung ano bang sumasapi sa taong iyon, kung sinusubukan ba niya siyang galitin, at hindi niya alam kung lagi ba siyang ganoon ang personalidad. Alam niyang lumitaw si Zephyros isang beses lamang bago ang labanan laban sa Demon King, nang walang anumang paliwanag, ngunit ang hiwagang iyon ang naging dahilan upang siya'y maging napakapopular na karakter. Naalala niya noong siya'y naglaro bilang paladin, sinabi ng lingkod na iyon na ayaw na raw lumaban ng Demon King, kaya magalang niya itong hinilingang bumalik na lang sa pinagmulan. Dahil dito, natalo niya ito gamit lang ang isang suntok, at ang nagawa lamang ni Zephyros ay maghinagpis sa kanyang pagiging mahina at sa kawalan ng kakayahang protektahan ang Demon King. Habang iniisip iyon, inakala ng MC na marahil ang mga linyang iyon ang dahilan kaya naniwala ang lahat na siya'y tapat at may malaking paggalang sa Demon King. Binigyang diin ng lingkod na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon ng ganitong kapalpakan, at ito ang unang Demon King na nawala ng ganoon kalaking tiwala mula sa mga demonyo. Ang naisip lang ni Jong Chul ay nakakainis ng sobra ang lalaking ito. Nagsimulang magsulat si Zephyros sa kanyang kwaderno at nagtanong kung sakali bang nais niyang magsanay ng pagsasaka sa lupain ng mga demonyo, sabay sabing hindi niya alam na ang memorya ng kanyang Panginoon ay kasing iksi lang ng isang kalapati. Nag-init ang ulo ng MC, sinabihang kalmayan ang sarili ng bata dahil kausap niya ang Demon King. Ngunit tumanggi ito, sinabing magpapatuloy pa rin siya. Kaya't lumabas siya ng kastilyo at ipinaliwanag na maging ang kasalukuyang Demon King at ang huli bago siya ay sinubukang gamitin ang lupa sa pagtatanim. Ngunit sa tuyong kapaligirang iyon, na may matitinding pagbabago ng temperatura, dapat alam niyang walang kayang tumubo. Sabi ni Krita, pakiramdam niya tinatawag ang lupa bilang lupain ng kamatayan, at may kumpiyansang sinabi na sa kanyang kasalukuyang kakayahan, tiyak na kaya niyang ibalik ang sigla nito. Ngunit sa loob niya, alam niyang galit siya sa agrikultura, kahit ito pa ang magiging dahilan ng kanyang kaligtasan. Pagkatapos, siya'y lumuhad at nagsimulang kumuha ng lupa gamit ang kanyang kamay, at inilagay ito sa kanyang bibig. Nang makita ito ni Zephyros, agad siyang nagsulat ng tala, na ang Demon King ay naging kakaiba, hanggang sa nagmukha siyang pulubi na kumakain ng dumi. Nainis ang MC at tinanong kung ano bang sinusulat niya. Sumagot ang lingkod na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho, sinusulat ang The Chronicles of the Demon King, dahil mahalaga ito. At natapos niya sa pagsasabing tila lubos ng lumala ang alaala ng Demon King. Idinyura ni Jong Chul ang buhangin, na pagtantong wala itong kahit anong sustansya at walang nitrogen. Alam niya naman na ang nitrogen ay lubos na kailangan para sa paglago ng mga halaman. Kahit 78% ng atmosfera ang binubuo nito, hindi ito kayang gamitin ng mga halaman sa kanilang sarili. Ito ay dahil ang mga nitrogen atom ay bumubuo ng 3 covalent bonds. Ginagawang halos imposibleng mangyari ang isang reaksyong kemikal. Sa madaling salita, nakabuo ang sangkatauhan ng proseso ng nitrogen fixation sa pamamagitan ng chemical engineering, na unti-unting nagpalaki ng produksyon ng pagkain. Sa kasamaang palad, inamin niya na imposibleng gawin iyon doon, dahil wala namang maaaring magsilbing batayan para sa agrikultura. Nakatayo siyang nagmumuni-muni, dahil kailangan niyang gamitin ang nitrogen fixation mula mismo sa kalikasan. Ang ideya niya ay gumamit ng kidlat, dahil ito ay may mataas na boltahe at kayang i-oxidize ang nitrogen, na saka naman mahahalo sa ulan at maa-absorb ng lupa. Naalala rin niya, sa laro, kung ano ang pangunahing kasanayan ng Demon King na si Kratos.
Dahil ginagasgas nito ang sarili gamit ang sariling kamay at ginagamit ang vital fluid para umatake, isang dagwang hampas na kayang tapusin agad ang MC. Alam niya na pinapaputok ng Demon King ang kidlat at halumigmig ng sabay, isang perpektong teknik para lumikha ng matabang lupa. Habang iniisip ang estratehiyang ito, inutusan niya ang kanyang alipin na umurong at ginamit ang teknik, gasgasan muna ang sarili. Ngunit nagsimula siyang sumigaw sa sakit. Iniisip kung baliw ba ang Demon King na iyon dahil sa bawat laban ay lagi nitong sinasaktan ang sarili, dahil sobrang sakit. Pagkatapos, lumingon siya sa gilid at napansin na pinapanood siya ng kanyang mga general, at lalo silang nakatitiyak na hamina ang Demon King. Nagpanik siya, alam niyang lalo lang lumalala ang sitwasyon, at sinabi ni Baal na malinaw na siya ay hamina. Nabalisa si Jong Chul sa narinig, at mas lalo siyang nakatiyak na ang lalaking iyon ay isang assassin, at ang plano nito ay pukawin siya hanggang sa tuluyan siyang tapusin. Kaya't nagpasya siyang muli na saktan ang sarili dahil mas mabuti na iyon kaysa mawala ang kanyang buhay. Buo ang kumpiyansa, ginamit niya ang dagwang teknik, pinapahid ang tomato sauce niya sa buong lupa. Pagkatapos ng buong ritual, nagsimula siyang sumigaw sa sakit, sinasabing sobrang hapdi. Sa sandaling iyon, lumapit ang mga general at nagtanong kung nanghihina ba siya. Nagpanik siya, alam na ngayon na talagang masama na ang lagay. Samantala, sa ibang lugar, iniisip ng kanyang lumang game avatar na si Kimchi na malabo na ang kanyang mga alaala mula sa nakaraang buhay, at alam niyang nabuhay na siya ng mahigit 10 beses, at minsan ay nasa tamang direksyon na siya. Tiningnan niya ang kanyang kamay, nagmuni-muni na ang tinatawag na summoning of duty, ay walang sinasabi, at hindi na niya alam kung ano ang layunin niya sa buhay na ito. Huminga siya ng malalim at muling naglakad, buong tindig dala ang kanyang antas na 9,990. Lahat ay may nakakatakot na tingin, at ipinaliwanag ni Ausur na ang planong demonyo ay sumusunod sa mga kilalang patakaran, dahil ang pinakamalakas ay ang Demon King. Lubos na natakot ang MC, dahil bawat isa sa kanila ay mukhang labis na malalakas. At dahil hindi siya makagamit ng simpleng kasanayan, mukhang mawawala na agad ang kanyang buhay. Mula sa pananaw ni Ausur, napakalakas ng bigat ng buhawi, kahit hindi pa nagsisimula ang laban, at nanginginig na ang buong katawan niya sa nakakaipong lakas. Pagkatapos, ngumiti siya at nagtanong kung sa kasalukuyan niyang kalagayan ay kaya ba niyang talunin lahat ng mga general. Nang tanungin niya ito, lumingon siya at nakita silang lahat na nagtatago sa likod ng puno. Natakot siya dahil hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kanyang mga kasama. Naisip ng tatlo na panuurin munang bugbugin si Ausur, at kung mukhang posible, saka lamang sila sasali sa laban. Pinagpapawisan siya ng malamig, napagtanto niyang walang puso ang kanyang mga kaibigan. Ngunit pumayag ang mga general, dahil sila ay mga demonyo, at sa makatuwid ay mas asama. Binuksan ni Zephyrus ang malaking screen para ipalabas ang laban, at sinabi na ayon sa sinaunang tradisyon ng mga demonyo, ang duelo ay ipapalabas ng live. At malinaw na imposible nang umatras. Si Ausur, puno ng takot at kaba, ay humiling na maghintay dahil wala pang nakukumpirma. Pagkatapos, tinaas niya ang kanyang espada, pilit na hindi matakot, dahil halos tiyak siyang talagang hamina na ang Demon King. Kumagat sa labi siyang chill, takot at hindi alam ang gagawin. Dahil noong siya ay naglaro, naniwala siyang napakalakas ng Demon King, at sinubukan pa niya ang lakas nito nang makuha niya ang katawan, ngunit na lamang nakakadismaya. Kahit malakas, hindi ito walang talo. Halos hindi pa niya natatapos ang iniisip, napansin niyang umatake na ang general. Nagpanik siya dahil ang galaw na iyon ay maaaring isang tusok o isang slash, at tiyak na walang paraan para makaiwas. Gayunman, sa sobrang dali, nakaiwas siya, nalilito kung talagang nagawa ba niyang iwasan iyon. Iniisip ng MC na ang pangalawang hakbang, partikular na ang kaliwang paa ni Ausur, ay nakabilang palabas, kaya malinaw na gagamit siya ng isang tusok. Dahil ang galaw na iyon ay lubos na kapareho ng nasa laro. Matapos magminte si Ausur sa kanyang atake, pinag-isipan ng ibang mga general ang kanilang nakita, dahil ang ekspresyon ng Demon King habang iniiwasan ang espada ay tila tulad ng isang handa ng sumalakay pabalik sa pamamagitan ng pagkagat sa braso ng kalaban. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi niya iyon ginawa, kaya't magmamasid pa sila muli sa mga atake ni Ausur. Ngunit madaling naiwasan ng MC,
At sa wakas ay may naunawaan siya, nang mapagtanto niyang lahat ng galaw ay eksaktong tulad sa laro. Naalala niya na noong una niyang nakaharap si Azure, siya ay tulala, dahil hindi siya makapaniwala na ang isang karakter na iyon ay ginawa para talunin. Dahil kay Azure na may mabilis na galaw sa hindi regular na ritmo, pati mga atakeng sumasaklaw ng malawak na lugar, siya ay natalo ng minsan, pagkatapos ay 2 beses, hanggang sa mabilang na hindi na mabilang ang pagkatalo niya. At sa ika-128 na pagtatangka lamang niya siya natalo sa unang pagkakataon. At sa ika-19 na pagtatangka pagkatapos ng unang pagkatalo niya dito, doon lamang niya siya napahiya ng hindi man lang nataman. Muling umatake ang general, at ang MC, matapos maisip ang lahat ng ito, ay na-excite, dahil wala nang dahilan para tamaan siya ng mga atake ng taong iyon. Ang itsura niya ay nakakatakot na naging sanhi para manginig sa takot ang 3 general na nakatago sa likod ng puno. Sinimulan ni Yang Chul na iwasan ang mga atake na para bang sumasayaw lamang siya. Napakadali, parang laro lang ng bata. Ang 3 nagmamasid ay hindi makapaniwala, dahil ang Demon King ay nag-e-enjoy lamang at tila hindi man lang sineseryoso ang laban. Sa kabilang banda, nina si Azure sa nangyayari, habang ang Demon King ay lalo pang na-excite, alam niyang walang makakatagal sa sabayang pag-atake. Ngunit napansin niya ang mas mahalagang bagay, ang mundong iyon ay sumusunod sa parehong mga patakaran ng laro. Matapos niya itong pag-isipan, isang abiso ang lumabas na nagsasabing naintindihan na niya ang pangunahing patakaran ng mundong iyon. Napatingin siya sa gilid, naguguluhan, dahil ang mensaheng iyon ay kaparehong-kapareho ng nasa webtoon. Isa pang mensahe ang lumabas, nagsasabing nagawa rin niyang iwasan ang atake ng kalaban gamit ang mataas na konsentrasyon. Sa sandaling iyon, sumugod siya ng todo, ngunit isa pang system window ang lumitaw, ipinapalim na bilang gantimpala, isang bahagi ng game system na ginagamit ng mga playable character ay na-unlock. Dahil dito, na-unlock ang target function. Naguguluhan pa rin siya kung ano ang ibig sabihin nito, at napagtanto niyang may uri ng sight na nakakabit sa target. Naalala niyang ito ay isang mahalagang function para magamit ang mga espesyal na abilidad. Dahil dito, muli niyang kinamot ang kanyang sarili at ginamit ang kanyang Bloody Strike technique. Inispray ang kanyang ketchup sa target, na agad namang nasunog dahil sa matinding kapangyarihan. Natakot ang mga general na nakamasid sa ganoong lakas, at agad silang sumigaw na alam na nila na ang Demon King ay hindi mahina. Samantala, nakatayo ang MC sa harap ng sunog na katawan ni Azure na nakaluhod. Ang kanyang lingkod ay nagreklamo dahil natalo siya, at ang nakita ni Jong Chul ay lalo siyang nalito. Dahil sa laro, ang Bloody Strike ay agad na pumapatay sa kalaban sa isang tama lamang, at hindi niya maintindihan kung paano ito nakaligtas. Mas lalong nakasama dahil alam niyang ang general na iyon ay may nakapangangilabot na regeneration at agad itong makakabawi. Kaya ginamit niyang muli ang kanyang kakayahan at sinunog si Azure. Ginawa niya ito ng maraming beses, hanggang sa lahat ng mga general ay manginig sa takot sa ganoong klaseng pagpapahirap. Nasaksihan nila ang Demon King na umaatake sa paraang hindi tatapusin si Azure, kundi magdudulot lamang ng matinding sakit. Gayunpaman, hindi ito ang intensyon ng MC, dahil hindi niya maintindihan kung bakit hindi nababawasan ang health ng taong iyon at hindi niya alam kung ano pa ang gagawin. Isang abiso ang lumabas, nagsasabing hinuberan niya ng lahat ng damit si Azure, at ngayon ay wala na siyang saplot. Nalito ang MC kung anong klaseng random na mensahe iyon at sinabi niya na huwag magsalita na parang many okis dahil dito. Isang bagong sistema ang na-unlock kasama ng pagtanggal ng armor mula sa inventaryo. Tinitingnan niya ito ng naguguluhan, hindi alam kung mabuti ba ito, at nakikita ang suot niyang damit. Kahit na iisa lang ang set ng damit na suot niya, iniisip niyang hindi ito magiging kapaki-pakinabang ngayon. Pagkatapos, naisip niyang kailangan muna niyang harapin ang general, dahil hindi sapat ang kasalukuyan niyang lakas para tapusin ito. Dahil sobrang bilis ng paggaling ng kalaban, babangon din ito kalaunan. Doon lamang pumasok sa isip niya ang isang ideya. Dahil hindi pa nababawasan ang kalusugan ng general, maaari niya itong markahan at patuloy na banatan ng Bloody Strike. Iniisip niyang napakatalino ng ideyang ito dahil mag-i-inject siya ng maraming nitrogen sa lupa nang hindi napapansin ng iba. Kasabay nito, napansin niyang takot na takot ang ibang mga general na nagtatago sa likod ng puno matapos makita ang lahat,
kaya't walang magiging problema sa plano. Dahil dito, tinawag niya si Sergei at inutusan itong taulian ng mahigpit ang Azura. Pinagpapawisan si Sergei sa kaba, dahil inuutusan siyang taulian ng halos hubad na lalaki, at parang gusto nitong ipahiya pareho sila at pati ang kalaban. Pero sumunod pa rin siya at tinali ang malas na nilalang sa krus, dahil ito ang unang hakbang ng MC, ang ihanda ang lightning rod. Samantala, mabilis ang paggaling ng Azura hanggang sa tuluyan itong magising. Ipinahayag niyang bumalik na ang immortal at sumigaw na tila ba hindi kayang tapusin ng Demon King gamit ang Bloody Strike, at talagang hamina ito, sabay banta na pupugutan niya ito ng ulo. Ngunit sa kamalas-malasan niya, ginamit ni Jong Chul ang kanyang teknik, sinusunog ang katawan nito ng tuloy-tuloy hanggang sa mapasigaw ito sa sakit. Ito ang ikalawang hakbang, at laging alam ng MC na ang nitrogen sa hangin ay mag-o-oxidize at magiging nitrate. Pagkatapos ay tinawag niya si Hartog at inutusan itong tabunan ng hamog ang buong lugar, gawin itong sobrang siksik hanggang sa tumulo na ang tubig. Natuwa ito nang marinig iyon, dahil tila gusto ng Demon King na ihanda ang lupa para mas masakit ang tama ng kidlat. Nahanap pa niya itong malikhaing paraan ng pagpapahirap at gustong matutunan agad. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang teknik at natapos na ang ikatlong hakbang, ang pagpapakalat ng hamog. Pagkatapos ay tumuloy siya sa ikaapat na hakbang, na ang kaunting dagdag na atake. Kaya't patuloy siyang nagpuputol sa sarili at sumisigaw sa loob, iniisip kung gaano kasakit iyon. Tahimik lang na nanunood si Zephyrus, walang ipinapakitang reaksyon, hindi tulad ng mga general na takot sa nakikita nilang kakaibang paraan ng pagpapahirap, dahil hindi pinapahinga ang katawan ng Osiris sa dami ng mga sugat at dugong nagtilamsikan kung saan-saan. Excited si Yang Chul dahil sa ganitong paraan, makakalikha siya ng lupang mayaman sa nitrogen, at kung magiging matagumpay ang ani, lalo pa siyang maiengganyo dahil dito. Sa kabila ng sakit, patuloy siyang umatake buong hapon hanggang lumubog ang araw. Pagkatapos nito, kumuha siya ng buhangin sa kamay at napagtanto niyang nagiging maayos na ito, dahil kailangan na lang niyang ipagpatuloy ang pag-i-inject ng nitrogen, at ang susunod na hakbang ay ang pagpapabuti ng lupa. Alam niyang ang maluwag na lupa na may iisang butil na estruktura ay hindi nakakahayaang makapasok ang oxygen at mahina rin ang daloy ng tubig, kaya para sa pagsasaka, ang ideal ay lupa na may pinagsama-samang butil, maluwag at malambot ang estruktura. Tumayo siya, iniisip kung ano ang susunod na hakbang, at sa nakakatakot na tingin, iniutos niyang lahat ay kolektahin ang sariling dumi nila. Napatulala ang tatlo matapos ang lahat ng kanilang nasaksihan, at hindi makapaniwala. Napag-isip-isip nilang gusto pa rin ng Demon King na ipukol ang dumi sa Osiris kahit pagkatapos ng lahat ng pagpapahirap na ginawa niya, at iyon ay kalupitan na kahit para sa isang demonyo. Samantala, kinabukasan, naglalakad si Kimchi sa kagubatan hanggang sa marinig niya ang isang taong humihingi ng tulong. Lumingon siya at nakita ang dalawang tao na nakikiusap na tulungan sila. Hindi siya sumagot, at sinabi ng umiiyak na lalaki na inatake sila ng mga goblin at magbibigay sila ng gantimpala kung tutulungan sila. Lumapit si Kimchi na may nakakatakot na mukha, kaya't lubos na natakot ang dalawang lalaki. Inilahad niya ang kanyang kamay, sinasabi na huwag silang matakot dahil hindi siya kaina-hinalang tao. Pero sa sobrang takot nila, iniisip lang nila na mas malala pa siya kaysa kaina-hinala, nakakatakot na talaga. Tinanong niya kung isa ba sa kanila ang nasugatan sa paa, at saka hinawakan ito sa balikat at sinabi na pakiusap, ipakita ang daan. Sumagot ang lalaki ng oo, at ang Astrehan na buhat ay umamin na nagulat siyang makakita ng napakalakas na lalaki at nagsabing siya ay isang sugo. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino si Kimchi. Huminga ng malalim si Kimchi at ipinagpatuloy ang paglalakbay, sabay sabing kailangan pa niyang alamin. Samantala, sa kastilyo, nakaupo ang tatlong general sa mesa, nag-iisip. Si Hartok, na hindi makapaniwala sa ipinapagawa, ay nagtanong kung paano sa impyerno nila dadalhin ang sarili nilang tae, literal pa, at kung kailangan pa ba nilang gawin ito agad-agad. Nanginginig si Sergei sa buong oras, iniisip na baliw na nga iyon, nakakadiri pa at nakakasuka. Sinabi ni Bell na matagal na siyang hindi kumakain, kaya hindi siya makakadumi. At idinagdag pa niya na hindi rin dumudumi si Sergei. Nagalit ito nang marinig ang sinabi tungkol sa kanya at sumigaw na tigilan ang pagbanggit ng butas ng ibang tao.
Ipinunto ng Monocle na kahit na kaya nilang damumi agad, ayaw din naman niyang ibigay ang sarili niyang tae. Kaya iminungkahi niyang bugbugin ang mga mababang demonyo at pilitin silang damumi, at sinabi na pumunta sila sa mga baryo at papupuin ang mga demonyo. Nakiusap siya na sana man lang lumabas sila ng silid, dahil kung pinapanood siya ng lahat, hindi niya ito magagawa. Hiningi pa niya na maghintay sila sa labas. Sinabi ng bantay na iyon din ang sinabi ng ibang mga demonyo, at sa huli, hindi rin sila nakadumi. Halos katatapos lang niyang sabihin iyon nang pumasok si Hartok sa silid, tinatanong kung bakit ang tagal, at nagsimulang lumapit sa demonyo, gustong malaman kung bakit hindi niya binibigay ang hinihingi. Takot na takot ang mababang demonyo at humingi ng tawad sa Panginoon, sinasabing matagal na siyang hindi kumakain, kaya magiging mahirap maglabas ng dumi. Hinawakan siya sa leeg ng general at, gamit ang kanyang madilim na aura, nagpasalamat, sabay sabing binigyan siya nito ng magandang ideya. Pagkatapos ay ginamit niya ang Shadow Claw laban sa demonyo, na nagsisigaw ng buong desperasyon at nakikiusap na tumigil. Sa sandaling iyon, lumitaw si Bell at hinawakan ang kamay ng general, pinigilan siyang magpatuloy. Hindi ito nagustuhan ni Hartok at tinanong kung bakit siya pinigilan. Sagot ng malaking lalaki na ang malinis na sikmura ay nawawala ng buhay, pero ang patay ay hindi dumudumi. Kaya dapat may paraan para mas madumi sila upang makolekta. Pagkatapos, pinalaya ng Monocle ang bihag at sinabing napakatalino ng ideya, lalo na kung sino pa ang pinagmulan, at may madilim na ekspresyon na nagtanong kung pakainin silang lahat ng karne ng isang matapang na general upang sabay-sabay silang madumi. Hindi nagustuhan ng tyrant ang narinig at naglabas din ng kanyang aura, na nag-iwan sa demonyo ng takot na takot, dahil parehong umatake ang dalawa na parang kaya nilang wasakin ang buong nayon. Sa oras na iyon, lumitaw ang Demon King, gumamit ng kanyang kasanayan, at tinanong kung ano ba ang ginagawa nila. Matapos saktan ang dalawa, sinabi niyang ang mga mababang demonyo ay hindi lang ang tanging hayop na marunong damumi. Pagkatapos noon, nagtipon sila sa kastilyo, at sinabi ng MC na ang dumi ay walang sustansyang halaga, kaya wala itong silbi. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang maghanap ng dumi na maaaring gamitin upang gumawa ng pataba. Tinanong ni Zephyros kung ano ba talaga iyon, at sumagot siya na, sa madaling salita, ito ang sangkap na nagbibigay ng sustansya sa lupa. Ipinaliwanag pa niya na karaniwang ginagawa ang pataba gamit ang abo ng kahoy, mga halamang lupa, balat ng itlog, at dumi ng manok. Kaya para sa abo ng kahoy at mga damo, maaari nilang gamitin ang mga bakanteng bahay na nakita nila kanina, pero ang problema ay ang balat ng itlog at dumi ng manok. Sa pag-iisip tungkol dito, pumasok sa isip niya ang isang ideya, kaya hiniling niya sa kanyang bokeh ang mapa ng kanilang lupain. Nang mapasa kamay na niya ang mapa, napagtanto niyang, gaya ng inaasahan, ito rin ang parehong mapa na nasa laro. Ibig sabihin, makukuha niya ang kailangan niya pagdating niya sa isang tiyak na lugar. Ang tiyak na lokasyon ay ang tirahan ng mga demonic seagulls. Alam niya ito dahil sa laro, marami sila na makikita sa buong mga bukirin, at ito ay nagpapahiwatig na ang mga seagull ay kayang sumipsip ng malaking halaga ng sustansya mula sa mga lupain ng tao. Bukod pa roon, dumudumi at nangangitlag sila sa iisang lugar, kaya perpekto ang lugar na iyon. Tinanong ni Zephyros kung balak ba ng hari na kolektahin ang dumi ng mga demonic seagulls. Nagulat siya dahil mabilis na naintindihan ng kanyang lingkod ang sitwasyon. Pagkatapos, nagkomento si Four Eyes na ang lugar na iyon ay tinatawag na The Cliff, na walang sinumang makakabalik mula roon. Wala itong matatag na ugat na maaaring akyatan, at kapag nahulog ka, tiyak na sasapitan ka ng alon. Tumayo si Jongchul at sinabing alam na niya ang lahat ng iyon, ngunit iniisip niyang hindi pinapayagan ng sistema ang mga manlalaro na lapitan ang lugar na iyon. Ngayon, bilang Demon King, simple lang ang sabi niya, maaari niyang akyatan ang bangin. Dumiretso sila sa mga bangin, at ang mga general ay curious kung ano ang iniisip ng Demon King. Alam ng MC na marami na ang sumubok na abutin ang mga sigol mula pa noong sinaunang panahon, ngunit lahat sila ay nauwi lamang na naging biktima ng mga alon. Lumingon siya at sinabi na aakyat siya sa tuktok at ihahagis ang sako na puno ng dumi at balat ng itlog, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan nilang siguraduhin na mahuhuli nila ito. Pagkatapos, sabik niyang sinabi na kung gagana ang planong ito, lahat ay makakakain ng maayos.
Patuloy lang na nakatingin si Bale sa kanya at naaalala na ang mga tao sa nayon, bukod sa walang depensa, ay literal na nagugutom. Naglakad si Jong-chul patungo sa mga alon at nagmuni-muni kung ito na ba ang kanyang ika-13 na pagtatangka, dahil sinubukan na niya ang lahat para makarating doon. Naalala niyang daan-daang beses na siyang sumubok at namamatay sa bawat pagkakataon. Pagkatapos ay tumalon siya, at pinanood siya ng lahat ng general habang papalapit sa bangin hanggang sa wakas ay nakakapit siya. Dahil alam niya ang tungkol sa isang glitch, mahigpit siyang kumapit sa bato, at nanatiling alerto ang lahat habang pinapanood siya, dahil napakadelikado nito. Agad na binuksan ng Demon King ang kanyang inventaryo ng kagamitan at simpleng tinanggal ang lahat ng kanyang damit, kaya tuluyang naging hubad. Hindi lubos maintindihan ng mga general ang kanilang nakikita, dahil nakatingin sila sa Demon King at nakadikit ito sa bangin, nakalitaw ang kanyang puwet. Lahat ay naiinis sa ipinapakita sa kanila, habang patuloy ang MC sa pagtatangkang ipihit ang kanyang katawan. Si Sergey, bilang babae, ay napalingon palayo at nagtanong kung ano ba ang ginagawa niya. Sa parehong sandali, muli niyang sinuot ang lahat ng kanyang gamit. Bumalik ang kanyang damit, ngunit nanatili siyang nakadikit sa pader. Si Sergey, na nanginginig pa rin, ay tumingin na rin dahil sa sandaling iyon ay ligtas na dapat. Ngunit muling gamulong ang katawan ng MC at muli niyang tinanggal ang lahat ng kanyang damit, at muling nabag sa loob ng bangin. Pagkatapos ay nagbihis siya, at muli ring naghubad. Nagbihis ulit at naghubad ulit, hanggang sa wakas ay marating niya ang tuktok, at ipinahayag niyang nagawa niya ito. Alam niyang, sa isang mundong pinapatakbo ng sistema ng laro, kinakailangan talaga ang inventaryo ng kagamitan sa tuktok ng mapa na di umano'y hindi dapat marating ni Newman. Kaya, nang pagtagpi-tagpiin niya ang lahat ng ito, sinubukan niya at nakumbinsi ang sarili niyang posible nga. Sa sandaling iyon, sinabi ni Bale na ang kanyang kamahalan ay nagsabi na muling makakakain ang lahat at dahil doon ay tutulong siya. At sabay-sabay siyang tumakbo. Ngunit sumigaw si Zephyros na huwag niyang gawin iyon, dahil bagay lang iyon na kaya ng hari. Nilingon ng MC dahil sa sigawan, at tumalon ang malaking lalaki, sinasabing susundan niya ang kanyang kamahalan. Gayunman, sumigaw ang hari, tinatanong kung ano ang ginagawa niya, dahil hindi posible na kumapit, at dahil doon, agad na nagsimulang mahulog ang general. Hinawakan ng MC ang kanyang kamay at sinubukang kumapit ng mahigpit. Ginamit niyang muli ang bug, at gumawa ng matinding pagsisikap, iniisip na napakabigat nito, at kung magpapatuloy pa, mapupunit ang kanyang braso. Doon lang niya na-realize kung bakit niya sinusubukang iligtas ang hanggal na halimaw, dahil isa ito sa 4 na demonyong general, at sa katunayan ay isang banta. Naisip niya kung hindi ba mas mabuting alisin na lang ito. Pagkatapos ay tumingin siya sandali kay BL, nagsimulang pagpawisan ng malamig, at naalala niya ang isang pagkakataon na may estudyanteng umiiyak, nagmamakaawa na tulungan siya kahit isang beses lang, dahil ayaw siyang payagan ng propesor na magsumite ng tesis. Paulit-ulit itong nakiusap, na baka pwede siyang makiusap sa propesor, para man lang matingnan ang proyekto. May luha sa kanyang mga mata, at sinabi niyang mahal siya ng mga propesor, dahil siya ang pinakamahusay at marahil ay makikinig. Kahit ganun, nagpumilit ito, habang nanahimik lang ang MC. Dahil isa lang naman yung junior, at siya mismo ang number 1 na alipin, marahil makikinig ang propesor, ngunit malamig niyang sinabi na problema iyon ng estudyante. Pagkaalis niya, natakot siyang magkaroon ng utang na pabor na maaaring magdala sa kanya sa alang-inang sitwasyon. Nainis siya, dahil baka kung ibinigay niya ang kanyang buong makakaya, nang lampas pa sa kanyang hangganan, masaya na sana ang mukha ng batang iyon sa kanyang alaala. Dahil dito, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng general at nagsimulang ibigay ang lahat ng posibleng pagsisikap. Kahit mahirap dahil sa bug, patuloy siyang nagngangalit ang ngipin sa buong lakas niya. Pagkatapos ng isang malakas na sigaw, hinailan niya ang malaking lalaki gamit ang lahat ng lakas. Kahit pumuputok ang lahat ng bahagi ng kanyang braso, hindi siya sumuko. Sa huli, gamit ang lahat ng natitirang lakas, itinapon niya ang tyrant pataas ng burol, at ligtas itong lumapag sa tuktok ng bundok. Sumunod siyang umakyat at nagsimulang umungol sa sakit, dahil nasugatan ang kanyang braso. Sinabi ni Belle na nalito siya, dahil iniligtas siya ng kanyang kamahalan kapalit ng pagkakasugat, at wala namang dahilan para gawin iyon.
Kaya't tinanong niya kung bakit. Huminga ng malalim ang MC at sumagot, na mas kaunting sakit ang mararamdaman kaysa sa iwan ng isang alagad at pagsisihan iyon kalaunan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa general, hanggang sa tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang tanging naiisip ni Yang Cho ay dapat ginawa niya rin iyon para sa estudyanteng iyon. Kaya sa kanyang puso, humingi siya ng tawad, nagpapatawad dahil noong oras na iyon, hindi niya ginawa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang abiso na nagsasabing kahit nasa estado siya na hindi pa lubos na nakakaangkop sa katawan ng Demon King Kratos, nagawa niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Bilang resulta, nakamit niya ang taos-pusong pasasalamat ni BL, isa sa 4 na general at demonyo. Naisip niya kung ganito ba talaga ang hitsura ng higanteng ito kapag nagpapasalamat. Nakasaad din sa abiso na, bilang parangal sa kanyang nagawa, itinatag ang isang sistema para bigyan ng kanyang hukbo ng masaganang damdamin ng kaligayahan, na nagbigay sa kanya ng malaking bilang ng puntos. Naging mapag-isip siya dito, dahil hindi siya sigurado kung ano ang maituturing na tamang dami ng puntos, at binuksan ang sistema ng pagkolekta ng happiness points. Nirefleksyonan niya ito, dahil alam niyang ito'y parang nagbibigay ng libreng ice cream, at hindi niya alam kung may tindahan nga ba roon ng ice cream. Sumagot ang sistema na syempre wala, at tinanong kung anong klaseng game world ba ang nagbebenta ng ice cream. Natakot siya sa tuyong sagot na iyon. Sabi ng abiso na sa bawat sundalo sa hukbo ng mga demonyo na nagiging masaya dahil busog ang tiyan, makakakuha siya ng isang happiness point, at magagamit ang mga ito para bumili ng mga katangian. Ipinaliwanag din na kasalukuyan siyang nakakagamit lang ng 20% ng lakas ni Lord Demon Kratos. Kaya ito ang distribusyon ng kanyang mga katangian, resistensya, mental na lakas, pisikal na lakas, at kapangyarihang mahika ay nasa 20%. Ang susunod na hakbang ay itaas ito ng 10%. Hiningi ng sistema na subukan niyang itaas ang lahat ng 5 katangian at maabot ang 100% ng lakas ng Demon King. Nangganyo siya at nagpas siyang susubukan niya, nagsisimula sa pagbili ng dagdag na 10% resistensya. Ngunit upang mabili ang 10% resistensya, kailangan niya ng 50 happiness points, at kasalukuyan siyang may 0. Ipinaalam din sa kanya na maaari niyang gamitin ang happiness points upang bumili ng skill upgrades, at ang kasanayang mayroon siya ngayon ay Bloody Strike, na nasa level 1. Ang puntos na kinakailangan upang i-level up ito ay 250. Naisip niyang sa ngayon, tila wala pa siyang magagawa. Pero kung magagawa niyang mag-cultivate ng maayos, makakakalap siya ng maraming kaligayahan, at bilang resulta ay magiging makapangyarihan, lalo pang tataas ang kanyang tsansang mabuhay. Tinitigan niya ng mabuti ang general at na-realize na ang mapahalagahan ng isang tao ay napakatamis. Iniisip niya ito na may nakakatakot na mukha. Mula sa pananaw ni Belle, malinaw sa mukha ng Demon King na kapag hindi siya nakinig, parang paghahati-hatian siya nito. Dahil utang niya ang kanyang buhay dito, at alam niyang si Lord Demon Kratos ay napakasama, hindi siya naniniwalang iniligtas siya nito dahil sa kabaitan. Tumayo ang MC at sumigaw, tinatawag ang mga general. Binalaan niya silang nilagyan niya ng tae ang eggshell at ihahagis niya iyon doon sa ibaba, kaya siguraduhin nilang sasaluhin nila ito. Nagalit sila dahil dito, pero inihagis pa rin niya iyon, sinasabing saluhin nila ang tae. Binomba sila ng tae na lumilipad sa lahat ng direksyon, at lalo pang na-excite ang MC, hinihiling sa kanila na ibigay ang kanilang buong lakas. Sinabi niya na ang unang hakbang sa paggawa ng pataba ay dumi ng sigol, sinunog na abo, at paghahanda ng lupa sa bukirin. Ang susunod na hakbang ay tipunin ang lahat at haluin ng mabuti. Pagkasabi nito, inutusan niya si Sergey na durugan at haluin lahat ng iyon. Hindi siya makapaniwala sa utos na iyon at nagtanong kung tama ba ang kanyang narinig. Pinagtibay niya na marami siyang braso, kaya dapat gawin niya ang inuutos sa kanya. Hindi napigilan ng general ang kanyang galit at sumigaw na siya ang Ice Monarch at hindi ginawa ang kanyang mga braso para maghalo ng tae. Tinanong ng MC kung sigurado ba siya sa sinasabi niya, dahil kung gayon ay bibigyan niya siya ng mas madaling gawain. Itinuro niya ang krus, binalaan siyang kung ayaw niya itong gawin, maaari siyang manatiling nakatayo lang doon sa itaas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Sergey at nagsimulang haluin ang pataba gamit ang lahat ng kanyang lakas, dahil ayaw niyang magdusa mula sa atake ng Demon King.
Huminga ng maluwag si Rangchu, dahil sa isang sandali ay natakot siya, dahil ang grupong iyon ay puro mainitan ang ulo, kaya hindi siya maaaring magpakampante. Ang tanging kasiguraduhan niya ay siya na ngayon ang Demon King, at gagamitin niya ang bawat isa sa kanila upang makamit ang kanyang mga layunin. Ngayon, ang ikalawang hakbang sa paggawa ng pataba ay ang pagdagdag ng tubig. Kaya iniutos niya kay Hartok na punuin ng hamog ang lugar na iyon. Tinanong siya nito kung sigurado ba siya, dahil magiging mas mahirap tiisin ang masamang amoy dahil sa kahalumigmigan, at hindi niya maintindihan kung bakit gagawin nila iyon. Sa pagkakataong ito, walang sinabi ang MC at itinuro lang ang Asura na nakatali sa krus. Agad na naintindihan ng Monaco ang mensahe at lumipad sa rehiyon para punuin ito ng hamog. Pagkatapos, lumapit ang MC kay BL at tinanong kung sapat na bang mamasa. Sumagot ito na medyo malambot na matapos lagyan ng tubig, gaya ng iniutos ng kanyang kamahalan. Inisip ni Jiang Chul na ang ikatlong hakbang ngayon ay iwan ang pataba sa isang tuyo na lugar, tinatakpan ng sapi na gawa lamang sa balahibo ng sigol. Ngunit alam niyang masyadong matagal gawin ang mga ito, at kung gusto talaga niyang makagawa ng sapat na pataba para masakop ang malawak na lupain, wala siyang ibang pagpipilian kundi pakilyusan ang lahat ng demonyo, pati na ang mga mababang uri. Aminado siya na ito ay bagay na bumabagabag sa kanya, kahit na kailangang gawin ito sa kahit anong halaga, kahit pa kailangan niyang gamitin ang kanyang autoridad bilang Demon King. Samantala, sa ibang lugar, sa isang kubo sa kaharian ng mga demonyo, may isang lalaki kasama ang kanyang anak. Tinatawag ng batang babae ang kanyang ama. Tinanong ng lalaki kung ano ang problema. Si Flute, na may luha sa kanyang mga mata, ay nakiusap na kainin na lang siya. Sinabi muli ng kanyang ama na tigilan ang pagsasabi ng ganoong bagay, ngunit sinabi lang ng bata na miss na niya ang kanyang ina. Nabigla ang lalaki sa narinig, dahil isang higanting halimaw ang muntik nang lumunin ng kanyang anak na babae dahil sa matinding gutom, at ang tanging nagawa ng bata ay ang sumigaw ng desperado habang papalapit ang napakalaking bibig upang siya'y lumunin. Sa sandaling iyon, humarap ang kanyang ina, nakabukas ang mga bisig. Nanunood lang si Flute na may luha sa mga mata, ang kanyang ina ay nakangiti sa harap niya, ngunit sa susunod na saglit, lubusan siyang nilamon ng isang kagat. Matapos isipin ang lahat ng ito, nagkomento ang lalaki na wala na siyang dahilan upang mabuhay kung wala na ang kanyang anak, at tinanong kung ano ang saysay ng pagpapatuloy ng buhay. Sa sandaling iyon, may narinig siyang pumasok sa kubo, ang Demon King kasama ang kanyang mga general. Tinanong siya ng MC kung mayroon pa siyang lakas upang sumigaw, at iniutos na dalhin siya palayo. Nagsisigaw siya ng desperado, nakikiusap na maghintay dahil nandoon pa ang kanyang anak, at kung iiwan nila ito sa ganoong kalagayan. Ang mga mataas na ranggong demonyo ay kakain sa kanya. Wala nang magawa pa, si Dirac ay dinala ni Bir Ale, habang ang bata ay sumisigaw para sa kanyang ama. Sabi ni Zephyro na mayroon na silang 20 demonyo, ngunit kakailanganin pa nila ng mas marami. Sa sandaling iyon, lumingon si Jiang Chul at nakita ang batang umiiyak. Naalala niya na sa laro ay hinarap niya ang batang inosente at walang kalaban-laban. Hindi niya matanggap yun kaya mabilis niyang pinindot ang controller, na nagpaatake sa kanyang karakter upang ibigay ang huling tira ng walang pag-aalinlangan. Muli niyang nakita ang parehong bata, ngunit ngayon ay sa kanyang bagong realidad. Pagkatapos niyang ipagpatuloy ang paglalakad, nadaanan niya ang mga bantay at sumigaw, inuutusan silang tumigil sa mga kasuklam-suklam na gawain ng pagkain sa kapwa nila. Bukod dito, iniutos niya kay Zephyros na tipunin ang natitirang mga demonyo na kulang pa, dahil gusto niyang makita silang lahat na gumagawa ng pataba. Sa mismong sandaling iyon, naging malinaw sa kanya na siya ang hari ng mga demonyo, at ang ganoong uri ng kalupitan ay katanggap-tanggap kung nais niyang maabot ang kanyang mga layunin, at ang tungkulin ng isang pinuno ay magsakripisyo. Lumipas ang mga araw at tuloy-tuloy ang mga mababang ranggong demonyo sa paggawa ng pataba. Huminto si Draco at nagtanong kung bakit sila nawawalan ng lakas, dahil ang pagtatanim daw ay tila katawa-tawa. Sinabi ng kanyang kaibigan na manahimik siya, dahil mawawala ang kanyang ulo kung maririnig iyon ng hari ng mga demonyo. Ngunit sagot niya, wala rin namang silbi, dahil mamamatay din sila kahit na maging mataba pa ang lupa, dahil wala namang itatanim. Sa sandaling iyon, lumitaw ang MC at tinanong kung curious ba siya kung ano ang kanilang itatanim. Natakot siya nang makita na ang hari ng mga demonyo ang kaharap niya,
at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ngunit sinabi lang ni Jung Chul na sumunod siya. Naalala niya na noong isang araw ay may nakita siyang lilang bulaklak na maaaring itanim. Pumunta sila sa lugar na iyon, at tinanong ng mababang demonyo kung tama ba ang kanilang ginagawa. Sumagot siya ng oo dahil itatanim nila ang binhi ng bulaklak na iyon. Bukod pa rito, si Al kasama ang ilang manggagawa mula sa mga grupo ay nakapitas na ng ganoong bulaklak mula sa iba't ibang lugar. Magalang na nagtanong si D-Rock kung sakaling bastos iyon, at sinabi na ang bulaklak na ito ay hindi bagay kainin, dahil kapag kinain ay may taglay itong lason na nagdudulot ng matinding sakit ng tiyan na maaaring pumatay kahit sa makapangyarihan, gaya ng hari. Binunot ni Jung Chul ang halaman mula sa lupa at sinabing wala namang makakain sa lupaing iyon, at kailangan nilang subukan kung maaari bang kainin ang halamang ito, dahil natapos na sila. Humingi ng paumanhin ang demonyo dahil hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng pagsubok. Sumagot ang MC na iyon mismo ang punto dahil sa mismong sandaling iyon, ang kanyang maliit na anak ay dapat na tinatangkang kainin ang halamang iyon. Naguluhan at natakot si D-Rock nang marinig ito dahil para sa kanya ay hatol na kamatayan iyon sa bata. Tumakbo siyang desperado, umiiyak kung bakit nila ito ginagawa sa kanyang anak, at nakiusap na sana hindi pa niya iyon nakain. Pumasok siya sa bahay, sumisigaw kay Flute na huwag kainin ang bulaklak. Ngunit hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, dahil masayang kinakain ng bata ang binhi, at sinabing hindi siya nakaramdam ng sakit. Bukod pa rito, busog ang kanyang tiyan. Nanginginig pa rin ang kanyang ama sa takot at tinanong kung talagang maayos ba siya. Sumagot ang bata ng oo, at dagdag pa niya, pinakain din siya ni na Lord Zephyrus at Lord BL kahapon, at wala siyang nararamdaman na masama. Sa oras na iyon, lumitaw ang MC at nagtanong kung naniniwala na ba siya ngayon, dahil may mga tao sa isang lugar na nagawang gawing ligtas kainin ang mga nakal-alasong halaman, at matagumpay nila itong itinanim. Malaki ang naitulong nito upang masolusyonan ang kanilang problema sa gutom. At sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi niya na ang pagkain ito ay tinatawag na patatas. Lubos na natuwa si Flute at sinabi sa hari ng mga demonyo na hindi siya makapaniwala na nagpapakita ito ng ganoong kabaitan sa isang mababang ranggong demonyo, at taos-pusong nagpasalamat. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang sistema na ang bahagi ng hukbo ng mga demonyo ay nakaramdam ng kasiyahan matapos kumain, at sa unang pagkakataon ay nakatanggap siya ng happiness points. Ngayon ay mayroon na siyang isang happiness point. Tiningnan niya ang screen ng sistema, nagulat, at nakita kung gaano kasaya ang bata. Naalala niya ang isang eksena sa laro, kung saan ang batang demonyo ay uhaw at desperadong naghahanap ng pagkain. Ngunit ngayon, sa kanyang bagong realidad, ang parehong bata ay may luha sa mata dahil sa sobrang kaligayahan. Napangiti siya, iniisip na siya ay isang hari ng mga demonyo at hindi kailangang seryoso palagi. At sa isang nakakatakot na mukha, nagbabala siya na ang isang uod na gaya niya ay dapat lang kumain hanggang mabusog at lamaking malusog. Natakot ang lahat sa silid dahil sa kanyang sinabi, iniisip na pinatataba lang niya ang bata upang pagkatapos ay kainin ito. Walang duda, isa siyang tunay na malupit at masamang hari ng mga demonyo. Ang kastilyo ay matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng napakalawak na teritoryo ng hari ng mga demonyo, ang Coven ng Anther. Ang teritoryo ay nahahati sa 5 lugar, at iyon ang pinakamalalim sa lahat. Sa gabi, nagyayelo ang rehiyon, at sa araw naman ay nakapapasong init. Ang klima rito ay kahawig ng sa kabundukang Andes. Noon, ang mga tao sa Andes ay walang sapat na makain, kaya napilitan silang kumain ng maiilap na lasong patatas. Gayunpaman, kakaiba ang mga tao, dahil kahit ang mga bagay na hindi nilikhang kainin, nagagawa nilang maging nakakain. Samantala, ginagawa ng bato ang kanyang parte ng trabaho at sumigaw sa haring demonyo na naikalat na niya ang lahat. Sumigaw si Jung Chul kay BL na durugan ang lahat. Hindi ito nag-aksaya ng oras at tumalon, binagsak ang kanyang paa ng malakas at naduraj ang mga iyon. Pinanood lang iyon ng MC at nagmuni-muni na nilamag nila ang mga patatas sa loob ng 5 gabi, kaya't ginagamit nila ang meteoric crushing ni Bale matapos itong tunawin sa araw. Dahil dito, ang lason ay lilito at maglalaho. Sa madaling salita, ang proseso ay, I freeze, tunawin, durugan, at I evaporate. Pagkatapos ulit-ulitin ang prosesong ito, nakaimbak na ang gamot,
kaya maaari na itong bahagyang lutuin. Sa paggawa nito, ang mga patatas ay magiging maiilap na tuyong uri na maaaring kainin at tinatawag na tunas. Pagkatapos ay tumalikod siya at iniutos sa pangkat ng agrikultura, na gumagawa ng pataba, na magtipon. Sumigaw siya na oras na para magmeryenda, umaasang matutuwa sila sa pagkain. Dahil dito, ang lahat ng manggagawa ay pumila, at ipinaliwanag niya na kakaunti lamang ang pagkain, kaya 2 piraso lang ang maaaring makuha ng bawat isa. Si Zephyros, na mausisa, ay nagkomento na marami silang maiilap na patatas at nais malaman kung hindi ba sila pwedeng gumawa pa ng mas marami. Sumagot siya na duda niyang ganoon karami ang mayroon, dahil malayo ito sa sapat para mapakain ang buong hukbong demonyo. Pagkatapos, na may masamang ngiti, sinabi niyang malinaw na kailangan nilang itanim ang mga natitirang patatas upang makaani ng 1,000 beses pa. Hawak ng mga mababang uri ng demonyo ang mga ito sa kanilang kamay at nagtanong kung maaari ba talaga itong kainin, dahil ito ay isang lasong ugat, at maging ilan sa kanilang kamag-anak ay namatay matapos itong kainin. Muling sinabi ni Dirac na ginawa itong nakakain ng haring demonyo, at pati si Float ay kumain nito at naging maayos lang. Tinawag siyang hanggal ng isa at sinabing tingnan niya ang haring demonyo, dahil ang ekspresyon nito ay hindi tulad ng isang nagbibigay ng kusa. Napakakilabot nito kaya nakapagdesisyon siya, nais lang nilang kainin iyon. Upang kalaunan makita silang nakahandusay sa lupa dahil sa lason. Si Dirac, na sawang-sawa na sa kanilang mga duda, ay basta na lang isinubo ang patatas. Nakita siya ng mga manggagawa at nagtanong kung nasisiraan na ba talaga siya ng ulo, ngunit nilunok lang ito ng demonyo at, habang umiiyak sa tuwa, sumigaw ng hangad ang mahabang buhay para sa haring demonyo. Dahil dito, napuno ng kumpiyansa ang pangkat ng agrikultura matapos makita ang unang kumain, kaya agad nilang nilantakan ito. Pagkatapos ay itinuon nila ang kanilang tingin sa hari at nagtanong kung magbibigay ba talaga ng isang nakakain ang isang tirano. Ang lahat ay sumigaw ng may tuwa at tinaas ang kanilang mga kamay, sabay bigkas ng oo, credos, na siyang pagbati sa Panginoon ng mga demonyo. Napaisip siya na hindi niya kailanman nagustuhan iyon at tiyak na kailangan niya itong baguhin balang araw. Samantala, pinagmamasdan siya ng kanyang alila at napagtantong ang ekspresyon ng haring demonyo ay mula sa isang taong walang pag-aalinlangan na makakalikha ng pagkain mula sa tigang na lupa. Nagsimula siyang maniwala na maaari talagang tapusin ito ang trahedyang dulot ng gutom. Agad namang lumitaw ang sistema at nagsabing bahagi ng hukbong demonyo ay masaya dahil nabigyan sila ng pagkain, kaya nakatanggap siya ng karagdagang 50 puntos ng kasiyahan. Ang kasalukuyang puntos ngayon ay 51. Nagulat ang MC nang makita ito at ngumiti, dahil ito ay medyo disenteng bilang ng puntos, at maaari siyang maging bahagyang mas malakas. Pagkatapos ay pinag-isipan niya ng husto, dahil hindi niya alam kung aling katangian ang mas mainam para sa kanyang sarili. Wala siyang ideya, kaya marahil ay mas mabuting itabi muna ang mga puntos at patuloy na mag-ipon. Pagkaraan, inisip niya na kailangan nilang paghiwalayin ang pangkat ng pataba mula sa pangkat ng nag-aani ng patatas. Halos hindi pa niya natatapos isipin ito, nang tawagin ni Zephyros ang pansin ng pangkat ng agrikultura at iniutos sa kanila na ipamalite sa lahat ng nasa nayon, matapos ang trabaho, na kahit tigang na lupa ay nagawang makalikha ng pagkain, at saka. Nangako siya na ang sinumang demonyo na mag-aani ng mga ligaw na patatas ay makatatanggap ng mga food coupon na maaaring ipagpalit sa tunos. Sa pagkakataong ito, ang MC ang siyang nakapansin at umamin na ang lalaki ay kasing talino ng kanyang itsura. At kahit nakakainis siya, kapaki-pakinabang pa rin siya. Dahil sa kautosang ito, nagsimulang pumulot ng mga patatas ang lahat ng demonyo para sa kanya, habang abala rin sa kanilang mga tungkulin ng mga general. Para naman kay Azura, hindi naging maganda ang kalagayan dahil iniutos ng Demon Lord na dalhin siya sa isang tiyak na lugar sa lupa hanggang sa tuluyang ibitin doon. Doon lamang niya sinimulang gamitin ang kanyang mga kakayahan, sinusunog ang katawan ng general sa apoy, dahil kailangan niyang magsikap upang makalikha ng nitrogen, at iyon lamang ang paraan. Makalipas ang ilang sandali, napagtanto ng MC na sapat na ang kanyang mga pataba at panahon na upang gawin ang susunod na hakbang, dahil kinakailangan nilang ikalat ng pantay ang pataba sa buong lupa. Ngunit ang problema, napakalaki ng lupain at sobra ito para kayanin ng agricultural squad.
Samantala, ang general na nakapako sa krus ay nagmamakaawa na tapusin na siya agad, ngunit ayaw makipag-usap ni Jung Cho at muling hinampas siya, dahil ang isang demonyong general ay kaya pa ring magtrabaho kahit nagugutom, kaya magagamit pa rin siya ng matagal. Gayunpaman, naiinis siya dahil wala siyang magawa kundi maghintay. Dahil dito, bumalik siya sa kaharian at tinanong ang kanyang lingkod kung totoong humiling siya ng karagdagang hukbo mula sa mga Star Masters. Sumagot ito ng oo, at ipinaliwanag na iniutos nilang ihinto ang mga pag-atake upang maibigay ang mas maraming hukbo para sa gawaing pang-agrikultura. At kahit na nagpadala siya ng mga mensahero sa bawat pinuno ng 4 na star areas, wala pa rin silang natatanggap na sagot. Naisip ng MC kung baka ba nalunod sa gutom ang mga mensahero sa daan, dahil sa kasamaang palad, magiging napakahirap ikalat ang pataba gamit lamang ang kasalukuyang bilang ng hukbo. Samantala, sa unang star area, ang bangin ng mga patay sa teritoryo ng Demon King, nagulat ang isang lingkod sa kanyang pinuno na, batay sa ulat ng mga siglo, ang Demon King Kratos ay talagang nagsimulang magtanim at, sa lahat ng bagay, nagawa pa niyang lumikha ng ilang nakakain. Huminga ng malalim ang makapangyarihang demonyo at sinabi na natatakot sa kanya ang MC, dahil siya mismo ay mas lumalakas kapag mas maraming demonyo ang namamatay. At sa pagtigil sa pakikidigma, nababawasan ang bilang ng mga namamatay sa gutom, kaya nananatili siyang mahina. Siya si Sarutal, unang Star Master at ama ng mga patay. Tinanong niya kung nagawa na ba ng kanyang lingkod ang pagsugpo sa mga mensaherong ipinadala sa iba pang star areas. Sumagot ang piling demonyo ng oo, at dahil doon, walang impormasyon ang ibang mga pinuno tungkol sa pagtatapos ng digmaan at mga aktibidad sa agrikultura. Nasiyahan ang Panginoon, dahil mas maraming demonyo ang mamamatay sa gutom, mas makabubuti ito sa kanya. At sinabi niyang balang araw, tatapusin niya si Kratos at siya na ang magiging bagong Demon King. Pagkatapos, tinawag niya ang pansin ni Ficamer at iniutos na wasakin ang anumang may kinalaman sa ani ni Kratos. Sumagot ang kanyang lingkod na gagawin niya agad ito. Pagkatapos noon, nanatiling nakakulong sa krus si Asura, at nakita ito ni Ficamer. Sinabi niyang tunay ngang masama si Kratos, dahil ginawa nitong buhay na bangkay ang isa sa mga general upang magsilbing halimbawa. Gayunpaman, sinabi niya kay Asura na huwag mag-alala, dahil gusto ni Lord Sarutal ang ganoong uri ng kalupitan, at dahil dito, tatanggapin daw siya bilang lingkod upang tuluyang tapusin si Kratos. Pagkatapos, inactivate niya ang kakayahan ng kanyang Spectre at sumigaw na wasakin ng lubusan ang lupang iyon upang hindi na ito magamit kailanman. Agad na kumilos ang maliliit na multo, at isa sa kanila ang nagsabi na ang naroon ay dumi ng hayop, gaya ng naibalita sa kanila. Hindi na nagdalawang isip si Ficamer at iniutos na ikalat ang dumi sa buong lupa, dahil ito raw ang magiging masama niyang plano. Sumunod ang mga multo at nagsimulang ipukol ang dumi sa buong lupa, habang malinaw na sinabi ng kanilang amo na dapat itong ikalat sa paraang hindi na muling magagamit. Kaya ikakalat nila ito ng pantay, hanggang sa tuluyang mahalo sa lupa, sa paraang wala nang makikitang kahit isang piraso ng dumi. Sa sandaling iyon, nakita ni Asura ang ginagawa niya at naalala ang isang pag-uusap na naganap sa pagitan nila ng Demon King, kung saan sinabi nito na kailangan nilang durugan at ihalo ang pataba sa lupa. Ngunit napakahirap gawin ito, kaya imposibleng magawa iyon ng Agricultural Squad. At nakita niya mismo sa kanyang harapan ang aso ni Sarutal na ginagawa ito kasama ng kanyang mga Spectre, iniisip na gumagawa siya ng pinsala. Kaya tinanong niya kung ano ba talaga ang sinusubukan niyang gawin doon. Samantala, hindi pa rito nagtatapos. Huminto sandali ang isang Spectre upang magpahinga at sinabing tila hindi ito matatapos. Nagsimulang magreklamo ang iba dahil lahat daw ay kailangang magtrabaho ng pantay-pantay, dahil kung may isang bahagi ng lupa na hindi nasira, gagawin iyon ng Demon Lord na taniman. Nalito ang Spectre dahil si number 2718 ay masigasig na nagtatrabaho ngayong araw na iyon kahit nakaraniwan siyang tamad, kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Lumingon ito at sumagot na hindi rin niya alam, ngunit umamin na. Kapag tinitingnan niya ang lahat ng kanilang ginawa, nakakaramdam siya ng pagmamalaki na para bang nakagawa siya ng isang kapaki-pakinabang na bagay. Hindi ito gaanong naintindihan ng Spectre at nagsimulang tumawa, dahil sa tingin niya ay napakagago niyon. Samantala, patuloy pa rin ang iba sa buong lakas,
kahit na mga gago sila, at nagkomento na marami pa silang kailangang gawin. Iniisip nila na mahusay sila, ngunit napansin nilang sumisikat na ang araw, at hindi nila ito napansin kanina. Dahil doon, nagsimulang mag-disintegrate ang kanilang mga katawan, dahil nawalan sila ng oras sa sobrang pagtatrabaho, at ngayon ay mawawala ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, hindi sila masyadong nalungkot, dahil ang mawalan ng buhay ay hindi ganoon kasama, dahil naging produktibo naman sila. Sa huli, matapos ang mga salitang iyon, lahat sila ay naglaho sa nakapapasong araw, at si Fikemir ay napaluha dahil nawala ang kanyang mga multo, at humiling na sana'y matagpuan nila ang kapayapaan. Pagkatapos noon, nais na lang niyang makita kung paano tutugon si Kratos dito. Samantala, sa isang bodega, iniulat ni Zephyros na mas matagal natapos ang pag-aani sa bukid kaysa inaasahan, ngunit natapos naman. Sumagot ang MC na mabuti iyon, at lahat ng mga patatas ay nasa isang dormant na estado, dahil sa ganoong paraan ay hindi sila nakapagtubo ng buto, kaya't hindi sila magiging kapaki-pakinabang kung itatanim. Sinabi niya na para bang ang patatas ay tahimik na natutulog sa lupa at bigla na lang may humila dito sa buhok, papasok sila sa isang uri ng shock attack, at titigil ang kanilang biological clock. Naisip niya na mas mabilis matatapos ang dormant na estado kung iiwan sila ng 2 o 3 linggo sa 4 degrees Celsius, at pagkatapos ay biglang ilalagay sa isang mainit at madilim na lugar. Isang alternatibo ay hilingin kay Sergei na imbuhan ng malamig na enerhiya ang mga patatas, ngunit lubos na galit ang babae, tulad din ni Hartok na nasa parehong sitwasyon. Naniniwala siyang hindi niya kakayanin ang sabay na atake mula sa dalawa, kaya kailangan niyang mag-ingat sa kanyang hihilingin. Ipinaliwanag niya na ang maganda ay walang problema kung tataasan ang temperatura ng imbakan hanggang 23 degrees, dahil iniutos niya lamang sa mga sundalong magsasaka na gumawa ng squats. Gayunpaman, mabilis na napapagod ang mga demonyong iyon, kaya naging kompletong kabiguan ito. Naging mapanuri siya tungkol dito at tinawag si Zephyrus upang puntahan ang mga bukirin, dahil nais lang niyang gawin ang kaya niya sa ngayon, dahil kahit papaano ay kailangan niyang imbuhan ng nitrogen ang lupa. Pagdating sa lugar kung nasaan si Asura, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil sa kung anong dahilan, lahat ng lupa ay nagalaw. Napansin din niya na ang mabahong amoy ay pumupuno sa buong lugar, at hindi ibig sabihin ito na handa na para sa pagtatanim. Hindi niya maintindihan kung anong milagro iyon. Samantala, nagtatago si Thick Amir, humahalaklak ng malakas, iniisip na nagtagumpay siyang sirain ang taniman ni Haring Kratos at nalubos na matagumpay ang kanyang taktika. Gayunpaman, lumitaw si B.A.L. sa kanyang likuran at dinala siya sa MC, sinasabing nakakita siya ng daga na nagtatago sa lugar na iyon. Agad na napagtanto ni Jiang Chil na si Fikemir iyon, isa sa mga pinuno ng bangin ng mga patay, at naniwala na siya, isang demonyo, ay lumitaw doon ng kusa matapos marinig ang tungkol sa mga reinforcement upang malaman pa. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sinubukan sanang magsalita ni Fikemir, ngunit tinamaan siya ng isang suntok sa bibig. Halos nabunot ang lahat ng kanyang ngipin. Nalito si Zephyrus at tinanong kung bakit niya sinuntok ang lalaki bago pa man ito nakasagot. Ipinaliwanag ng MC na mukhang may itinatago siya, kaya't ang pagsuntok sa isang tao ay halos palaging nakakalutas ng problema. Si Fikemir, na may bagbog na mukha, ay nagsabi na inaasahan niya na walang iba mula sa Panginoong Demonyo, at tiniyak na hindi niya madaling ibubuka ang kanyang bibig. Agad niyang sinabi iyon at sinimulang bugbugin na parang isang kriminal ng mga pulis hanggang sa pinahinto siya ng MC, sabay sabing nakakapagod na talaga ang kalokohang ito. Dahil doon, lumitaw ang sistema, nagtatanong kung nais niyang gumamit ng puntos upang dagdagan ang mga katangian, at muli nitong ipinakita ang bintana ng sistema, ipinapalam kung aling mga katangian ang maaaring dagdagan. Dahil mayroon siyang 51 puntos sa kasalukuyan, nagpasya siyang gumamit ng 50 puntos upang dagdagan ang kanyang resistensya, at tumaas ito mula 20% hanggang 30%. Ngayon ay bumalik siya sa pambubugbog sa tauhan, dahil mas mataas na ang kanyang resistensya at kaya niyang manuntok ng mas matagal, ginugol ang buong hapon sa paggawa nito hanggang sa nagsalita ang aso at ibinunyag na iniutos siyang sirain ang mga bukirin upang magutom ang lahat. Dahil dito, bumalik ang MC sa kastilyo at napagtanto na, sa huli, si Saratule ang responsable sa mga nangyari,
at inamin niyang mabilis niyang naintindihan iyon, dahil mas lumalakas ang demonyong iyon habang mas nagugutom ang maraming demonyo. Nagkomento si Four Eyes na isa itong gawaing revolusyonaryo, at mayroon pa silang bagong pagkakataon kung mapabagsak nila si Sarathol, dahil ang mga demonyo na nagrereklamo tungkol sa pagsuspend ng ekspedisyon ay makakakita nito bilang isang babala. Nawalan ng malay ang MC sa pag-iisip dahil kahit na hindi iyon problema, patuloy pa ring sisirain ng iba ang kanyang mga pananim, at hindi niya basta-basta sila maaaring palayain, kaya kailangan niyang lutisin ito sa kung anong paraan. Nagsimulang magpaliwanag si Zephyro na ang problema ay ang pagtalo sa boss na iyon. Pero pinutol siya ni Jung Chul, sinasabing alam na niya na may kakayahan ang lalaking iyon na baguhin ang kanyang katawan tulad ng isang multo. Alam din niya na sa laro, si Seretov ay nasa lahat ng dako ng bangin ng mga patay, na isa ng mahirap na mapa. Kaya't ang buong mapa ay parang isang larong tagwan laban sa kanya. At dahil alam niyang mahirap alisin ang mga peste dahil mahusay silang magtago, naniniwala siyang kailangan niyang pilitin ang mga peste na lumabas sa kanilang mga pugad sa ibang lugar. Si Float ay nakatingala sa direksyon ni Azura, at siya, naiinis, ay nagtanong kung ano ang tinitingnan niya. Medyo nahiya ang babae at nagpasalamat, dahil nakita niya na salamat sa kanyang sakripisyo, mayroon silang pagkain na kakainin. Gayunpaman, tuluyang nagalit siya nang marinig iyon at sumigaw, gustong malaman kung paano siya naglakas loob na manginsulto ng ganoon, at tinakat pa siya pati ang kanyang pamilya dahil sa pagiging hanggal. Nagsimulang tumakbo ang dalaga, takot na takot. Nanatili siyang galit, naghihintay ng tamang sandali upang umalis doon, kumpiyansa na makakahanap siya ng paraan para tapusin ang buhay ng hari ng demonyo. Pagkasabi niya nito, may biglang nakakuha ng kanyang pansin, kaya napatingin siya sa gilid. Sa abot tanaw, mayroong isang poster na may nakasulat at may kantang inaawit na sila'y masaya. Sa banner, nakasulat, "Congratulations Second Lightning Rod of the Office." Lahat ay umaawit sa tuwa para sa tulong na natanggap nila, ngunit hindi maintindihan ni Azura kung ano bang kalokohang panakot-uwak yun. Naluha siya dahil marahil magiging malaya na siya ngayon, dahil may isa pang pumalit sa kanya, at hindi na niya kailangang magmukhang inihaw na manok araw at gabi. Ngunit iba ang nangyari sa kwento, at inilagay ng MC ang isa sa tabi ng isa pa at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa apoy. Pareho silang nagsimulang masunog, at noon lamang napagtanto ng General na ang ibig sabihin nito ay dalawa na silang gagamitin bilang panangga sa kidlat. At sa ganoon, tumagal ang sitwasyon buong hapon. Pinapanood ni Rothal ang lahat gamit ang kanyang bowl ang kristal, at dahil dito nagsimula siyang sumigaw, tinatawag ang kanyang kababayan. Hindi tumigil si Jung Chul sa pag-atake kahit isang sandali at pinahihirapan si Fikemir sa sakit mula sa palagiang pagkasunog. Umiiyak ang kanyang pinuno sa nakikita at sinasabi na siguradong sobrang sakit nito sa bawat pag-atake ng MC. Ang munting aso ng Diyos ay sumisigaw sa sakit at nakiusap na huminto, dahil sobrang hirap na raw nito. Tumingin sa gilid ang MC at napansin ang isang nilalang na may hawak na bowl ang kristal, para bang nasa likod ng entablado ng isang laro, at napag-alaman niyang pinapanood ng lahat ni Saruto. Naiinis siya sa iniisip nito, kaya't nais niyang pagsisihan ng demonyong iyon ang panghihimasok sa kanyang pananim. Pagkatapos noon, nanatiling nakapapasong init ang araw, ngunit hindi tumigil si Flute sa pagtulong sa lupa kahit isang minuto. Katabi niya si Azura, na pagkakita sa maliit na dalagang may hawak na maliit na pala, ay tinawag siya upang tanungin kung ano bang ginagawa niya. Ipinaliwanag ng dalaga na ang hari ng demonyo, kasama ang 4 na dakilang general at lahat ng iba pang matatanda, ay nagsisikap para alagaan ang mga pananim, at iyon ang dahilan kung bakit gusto rin niyang makatulong sa anumang paraan. Tumawa siya dahil malinaw na mababang antas lamang ang maliit na demonyong iyon, at sinabi niyang ang tanga sa tabi niya ay naararo na ang lahat mag-isa, kaya maaari siyang gumawa ng iba pang pakikinabangan. Natuwa si Flute sa narinig at nagpasalamat kay Fikemir, dahil bukod sa pag-aararo ng bukirin, nagsilbi rin siyang panangga sa kidlat. Hindi niya matanggap iyon, ngunit naisip niyang kaibig-ibig ang dalaga dahil sinabi nitong naging kapaki-pakinabang siya. Inisip ng general na nakakatawa ang lalaki, dahil isang maliit na piraso ng lupa lamang ang naararo at nagmamagaling na agad. Tinanong niya kung talaga bang naniniwala itong ang pagsasaka sa mundong iyon ay may magiging ani.
Naniniwala siya na ang patatas na iyon ay halos hindi man lang tumutubo ng maayos, at ayon sa narinig niya, kung painitan ang imbakan ng patatas ay mas mabilis silang tatubo. Ngunit tinapos niya sa pagsasabing mamamatay rin naman silang lahat sa huli. Halos hindi pa siya natatapos magsabi nang tumakbo na ang dalaga, nagpapasalamat sa kanya sa tip, at nawala sa kulay kahel na lupa. Huminga ng malalim si Asura at inamin na natatawa siya kung paano isang maliit na batang babae ang pilit na nagiging kapaki-pakinabang sa isang basurang lugar na iyon. Pagbalik sa kastilyo, tinanong ni Zaphiros ang MC kung talagang lilito doon si Sarutal upang iligtas ang kanyang munting aso kahit alam niyang patibong iyon, at dahil dito nagsimula siyang magduda sa plano. Sumagot si Jungchul na malinaw na hindi iyon ang mangyayari, dahil una ay magpapadala muna siya ng mga alagad. At sa totoo lang, naniniwala siyang para mapilitang lumitaw ang pinuno sa isang lugar kung saan siya'y talo, kailangan nilang lipulin ang lahat ng mga alagad na iPad adala. Binigyang diin niyang walang dapat maiwan na buhay. Naghanda ang buong hukbo, at isang buwiter na may hawak na bowl ang kristal ang lumipad sa lugar. Pinanood ni Saruthel ang lahat mula sa kanyang kahon at sinabi niyang iniisip niyang tanga ang hari ng demonyo, dahil walang paraan para bumagsak ang kanyang hukbo laban sa mga nilalang na para lang nakatayo roon. Inamin niyang naaawa siya kay Ficamir, ngunit isa lamang ang kanyang tunay na plano, na ipinaliwanag niyang ang kanyang layunin ay tuluyang wasakin ang taniman. Kaya nagpadala siya ng mas maraming espiritu. Lumapit ang mga maliliit na halimaw at agad na sumugod, dahil malinaw ang utos, durugan ng tuluyan ang lahat ng patatas. Pagkapasok ng mga espiritu sa bodega, inanunsyo ng MC na alam na niya, at lahat ay nagulat dahil ngayon ay kaharap nila ang Demon King. Sabi niya, inasahan na niyang lilito ang mga harvest spirits at, na may nakakatakot na titig, sinalubong niya sila sa libingan. Natakot ang lahat sa sitwasyon, at naisip ng MC na noong una niyang nakaharap ang mga hayop na iyon sa laro, isa iyong bangungot. Alam niyang sila ang pangalawang pinagkakatiwalaang legion ni Saruthel. Kahit nagsisimula pa lang ang problema sa katotohanan ang mga hayop na ito ay laging gumagalaw ng magkakasama, naaalala pa rin niya na kapag umatake, kumakapit ang mga espiritu na parang garapata, sinisipsip ang lahat ng lakas, at higit pa roon, ninanakaw pa ang mga kasanayang ginagamit niya. Kaya mas malala pa sila kaysa sa mga halimaw sa Dark Souls. Naisip niya ito, ngunit alam din niyang may paraan para iprito ang mga demonyong iyon. Sumigaw siya, tinatanong kung sino ang unang magiging alaala, dahil alam niyang kailangan lang umatake gamit ang bagay na may kidlat na atribyuto. Naunawaan ng mga espiritu na patibong iyon at inutusan ang lahat na tumakbo, pero ang MC, tuwang-tuwa, ay nagsabi na ngayon pa lang nagsisimula ang patibong. Hindi nila maintindihan kung ano ang pulang mantsa sa pintuan at tinanong kung dugo ba iyon. Dugo nga iyon na ikinalat ng MC, na ginawa pa niya buong magdamag. Naghanda siya dahil kailangan niyang gamitin ang kasanayang ginagamit ni Kratos sa ikalawang yugto ng laban. Ginamit niya ang kanyang kidlat na teknik, na damaloy sa lahat ng dugong kumalat sa bodega, at pagdating sa pinto ay kumalat sa buong lugar, piniprito ang mga espiritu isa-isa. Sumigaw ang MC na ngayon ay mahina na ang mga halimaw laban sa pisikal na atake, kaya panahon na para pakawalan agad ang agricultural troop. Lumabas ang mga mababang antas na demonyo at sabay-sabay silang sumugod sa mga halimaw. Naisip ni Jungchul na maaaring mukhang patpat at walang silbi ang mga demonyo, pero alam niya ang kanilang panghuling laban. Nagsaya ang lahat dahil nagawa nilang durugan ang mga espiritu ng madali. Sinusubukan ng MC na maintindihan ang kanyang nararamdaman, pakiramdam niya ay isa siyang Alpha Demon King na walang bahid ng awa at higit pa roon ay napakatalino, dahil lahat ng bagay ay nagtuturo na siya ang perpektong henyo para sa mundong iyon. Pagkatapos, napansin niyang may ilang espiritu na hindi pa nagiging barbecue at nagpasya siyang umatake ng personal, piniprito silang lahat. Pumwesto siya sa ibabaw ng tambak ng patatas, at biglang lumitaw si Flute sa gitna ng mga iyon. Nagulat siya, sinusubukang intindihin kung sino ang babaeng iyon at mula pa kailan siya naroon. Lalong lumala nang biglang sumugod ang isa sa mga espiritu sa kanya dahil isa siyang madaling target, at ang ama ng dalaga ay sumigaw sa takot, pinatatakbo siya. Hindi natuwa ang MC dahil laging may isang nagpapabagal ng lahat, pero wala siyang pakialam dahil kaya niyang lipulin ang lahat ng espiritu ng sabay-sabay.
Gayunman, nag-aalala siya na baka hindi umabot sa oras ang atake ng dugo. Hindi na siya nag-isip ng matagal at naghagis ng patatas sa halimaw, saka naisip na hindi totoo ang kanyang ginawa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naghagis ng karaniwang patatas sa isang halimaw, na para bang kaya nitong huminto ng kahit ano. Tumama ang pagkain sa ulo ng halimaw at, sa kung anong paraan, sinimulan nitong sipsipin ang lakas buhay, na bumuo ng pulang aura sa paligid nito. Hindi naintindihan ng MC kung ano iyon, hanggang sa may mga usbong na lumabas mula sa patatas, at ito ay bumagsak pabalik sa tambak. Biglang nagsimulang magtangkang tumakas ang mga natitirang espiritu. Walang ginawa ang MC, ang Demon King, dahil sinusubukan pa niyang intindihin ang nangyari. Sa kung anong paraan, umusbong ang patatas. Noon lang niya naisip kung ano yun, dahil pinapabilis ng mga harvest spirits ang pagtanda, kaya't na-activate nila ang biological clock ng patatas na nakahinto. Hinawakan niya ang kamay ni Flute at, na may demonyong ngiti, tumawa at sinabi na mahusay ang ginawa niya. Gayunpaman, sa paningin ni Flute, iyon ay nakakatakot at muntik na siyang himatayan sa takot. Lumingon ang MC at sumigaw sa agricultural troop na makinig at kalimutan ang plano na pinan si Saruthel. Kumuha siya ng patatas at inanunsyo na mas kapaki-pakinabang na sumalakay kinabukasan, sa ilalim ng nagbabagang araw. Kinabukasan, nagising si Azur na litong-lito, nagtataka kung sino siya at bakit pa siya buhay. Napansin niyang maganda ang araw at nagpasalamat na muli niya itong masisilayan. Biglang umungol ang kanyang tiyan, at naisip niyang lahat ito ay dahil sa matinding kagustuhang mabuhay. May biglang tumawag sa kanya, si Flute. Sabi niya, itinuro raw ng MC sa kanya ang tungkol sa mga usbong ng patatas, at sa huli ay naging maayos ang lahat. Nakakuha pa nga siya ng bungkus ng tunos bilang gantimpala. Ipinaliwanag din niya na nag-recruit ang Demon King ng batalyon ng agricultural troops at sinubukan niyang pasibulin ang patatas. Gayunman, ang general, na wala ng ibang iniisip, ay sumigaw na iyon ay pagkain at nagsimulang umiling na parang baliw. Tinanong niya kung gutom ba talaga ito, pero sabi niya ay bibigyan siya ng kaunti. Pagkatapos, inihagis niya ang unang butil na tumama mismo sa mata ng general. Nagsimulang sumigaw ang general, humihingi na bantayan nila ang direksyon ng paghagis. Humingi ng paumanhin ang batang babae at sinubukang muli, tinamaan ang kabilang mata. Ngunit ang isa sa mga butil ay napunta sa kanyang bibig. Nilunok niya ito kaagad at inamin na masarap. Isang abiso ang lumitaw sa MC, na nagsasabing masaya ang bahagi ng hukbo ng demonyo sa pagkain, kaya't nadagdagan ng 1 puntos ng kaligayahan, at ang kasalukuyan niyang puntos ay 302. Binasa niya ang abisong ito at hindi maintindihan kung saan nanggaling ang mga puntos na iyon, bagaman pinaghihinalaan niya na may kinalaman ang batang makulit doon, ngunit hindi niya maunawaan kung sino pa ang pinakain. Ngumiti siya dahil wala siyang pakialam kung ano ang nangyari, sapagkat mas marami, mas mabuti, dahil kailangan niyang mag-ipon para labanan si Saruthel. Dahil dito, sumigaw siya sa buong tropang pang-agrikultura na umaban. Narating nila ang kuta at tumayo sa harap ng malaking tulay, ngunit hindi nag-aksaya ng oras ang mga espiritu at sinimulang putulin ang mga lubad na nakahawak dito. Natapos nila ang pagputol at sumabog sa tawa, gustong makita kung ano ang gagawin nila ngayon. Gayunman, hindi nagpatalo ang MC at tumalon, ngunit hindi niya narating ang kabila. Nagtawanan ang mga espiritu, tinawag ang haring demonyo na tanga dahil nahulog siya mismo sa bitag at nagpakabobo. Ngunit panandalian lamang ang kanilang tuwa, sapagkat nang tumingin sila pababa, nakita nila ang MC sa loob ng bundok na ganap na hubad. Napatigil sila, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Muling inabuso ng MC ang bug, nagsuot ng damit at hinubad muli, inuulit ang proseso hanggang sa wakas ay marating ang tuktok. Natakot ang mga espiritu, tinatanong kung ano ang impyerno iyon. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mga general, dahil ayon sa plano ay naaayon ang lahat. Pagkatapos ay nagsimulang umaban, alam niyang takot ang mga espiritu ng ani sa mga patatas, kahit na hindi niya alam kung paano magiging isang sinumpang patatas iyon. Nagsimula silang mangutya, dahil mag-isa lamang siya at wala ni isang impyernong patatas. Kaya inutusan niya ang mga espiritu ng ani na umaban. Walang pag-aalinlangan silang sumunod, at napagtanto ng MC na oras na upang gamitin ang huling galaw. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang quantum jump,
muling bumubog sa dingding. Hubad siya hanggang sa siya ay tuluyang maglaho. Hindi maintindihan ng mga espiritu kung ano ang nangyayari dahil nakikita nila ang haring demonyo na gumagalaw sa kakaibang paraan, at hindi nila alam na kaya nitong dumaan sa mga pader o umakyat. Patuloy na kumikilos ang MC, laging ginagamit ang bug, at sinubukang hulihin siya ng mga espiritu kahit hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Inisip ng MC na nil-arrow na niya ang larong iyon ng kabuuang 19 na beses, kaya't walang bahagi ng mapa ang hindi niya nasuri. Hinanap niya ang bawat lugar kung saan lumilitaw ang mga nilalang na iyon, hanggang sa magtipon sila sa isang lugar. Narating niya ang lugar na iyon kung saan nagtipon ang lahat ng espiritu. Huminga siya ng malalim, at umatake ang mga halimaw, sinasabing sa wakas ay napagod na ang haring demonyo, dahil kahit isang Panginoon ay hindi kakayanin ang lugar na iyon. Ngunit sa may masamang tingin, sinabi niyang mali sila, dahil sa sandaling iyon hindi na siya ang haring demonyo, kundi isang veteranong manlalaro. Bigla, sumigaw ng utos si Zephyro, at nagsimulang maghagis ng mga patatas ang lahat ng demonyo mula sa tropang pang-agrikultura patungo sa mga espiritu upang magsimulang tumubo ang mga ito isa-isa. Tinamaan sila at namula. Ibinukas ng MC ang kanyang mga kamay at sinabi na siya ay isang magsasaka. Pinagmamasdan ito ni Zephyrus at naisip na noong unay nagduda siya, ngunit minsan pa, gaya ng sinabi ng haring demonyo, nagsisimulang magtagpo ang lahat ng bagay. Naalala niya ang sinabi ng MC na titipunin niya ang mga espiritu sa iisang lugar at na dapat siyang sundan ng tropang pang-agrikultura. Ipinakita ng alila ang mapa, na isang luma at inabandonang irigasyong kanal, isang dead end na walang kakaiba. Gayunpaman, ngumiti ang MC at sinabi na mayroong talagang isang bagay doon, at ibinunyag ang isang secreting shortcut. Naisip niya na ang lugar na iyon ay nasa dulo ng bangin ng Horrendous Dead, at bago pa ang huling pasukan sa mapa. Natuklasan niya ito sa paghahanap sa bawat sulok noong siya'y naglalaro. Naalala niyang nakapagtataka iyon, dahil wala namang espesyal na makikita roon, ngunit ginawa ito ng may malaking pag-iingat. Kaya't naisip niya kung bakit kakaiba ang texture. Dahil dito nagsimula siyang umatake hanggang sa bumukas ang isang lagusan. Nagpasya siyang tuklasin ito at napagtanto niyang ang daan ay direktang patungo sa koridor kung saan nagaganap ang unang laban kay Sarutil. Ito ang lugar na inakala niyang hindi maaabot at maaari lamang mapuntahan matapos tapusin ang laro. Doon, posible na makuha ang Elixir of Metamorphosis. Taglay ng elixir na ito ang kaluluwa na piniga mula sa hindi mabilang na tumpok ng patay na laman. Maaari lamang itong inumin ng isang beses, ngunit hindi tiyak ang epekto nito. Nanahimik siya habang nagdiriwang ang kanyang hukbo, dahil nagsibulak na ang mga patatas, at taniman na lamang ang kailangan. Napaiyak si Dirac sa tuwa, at sumigaw na ngayon ay maaari na silang mabuhay ng kanyang anak na may laman ang tiyan. Agad nagiba ang ekspresyon ng Demon King, nang maalala ang kanyang lola na sinasabi na baka nagugutom siya, at lahat ay nagsabing ang matandang iyon ang palaging maghahanda ng masarap na hapunan, hanggang sa maalala niya ang ambulansyang tumangay sa kanya, bagay na nagpabagsak sa kanya. Sinabi niya na kung may manggugulo sa kanyang pagkakataong kumain ng payapa, babayaran nila ito ng kanilang buhay. Biglang tinawag siya ng general at sinabing malakas si Sarutal at makakatulong din. Gayunpaman, inatasan siya ng MC na buhatin ang mga patatas, dahil bilang hari, siya mismo ang haharap sa sitwasyon. Samantala, ang Stellar Master ay nag-channel ng enerhiya sa Grand Heart of Ice. Sumigaw siya na sa pamamagitan ng sukdulang kapangyarihang nagyayelo, maaari niyang mahuli ang mas marami pang pahirapang espiritu, at sa gayon ay makalikha ng mas makapangyarihang sundalo. Dumating bigla ang MC, tinadyakan siya sa ulo ng hindi niya namamalayan. Galit na galit si Sarutal at tinanong kung paano siya natagpuan doon. Si Yang Chul, na may nakakatakot na tingin, ay sumagot na hindi yun mahalaga, dahil oras na para lumaban.